Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matinding tapatan ng talino at yabang na magaganap sa isang tahimik na baryo. Isang hambog na college student ang nagkamaling hamunin ang isang simpleng magsasaka na ama ng kanyang mahirap na kaklase. Ang hindi alam na mayabang na biktimang ito, ang hawak na itak at putik sa paa ng matanda ay panakipbutas lamang sa isang madilim na paningning ng nakaraan. Siya ay isang dating magna cum laude na piniling talikuran ang marangyang buhay dahil sa isang napakalaking sikreto. Sino nga ba ang magwawagi sa uli? At anong lihim ang mabubunyag na magpapabago sa buhay nilang lahat? Kaya huwag kayong aalis dahil siguradong mapapakapit kayo sa upuan sa tindi ng mga tagpong ito. Sa sikat ng araw sa Barangay San Roque, abala ang mga magsasaka sa pag-aani ng mga pananim. Payak ang buhay rito, ngunit masisipag ang mga tao. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng palayan, doon nakatira si Ronald kasama ang kanyang ama na si Mang Edwin. Si Ronald ay isang masipag na mag-aaral sa isang tanyag na universidad sa bayan. Scholar siya. Kaya naman pinagbubutihan niya ang pag-aaral upang maiahon sa kahirapan ang kanyang ama na mag-isa lang siyang itinaguyod mula bata. Isang araw, nagpasya mga kaklase ni Ronald na magkaroon ng out-of-town group study para sa kanilang darating na malaking board exam. Dahil walang perang pambayad sa mamahaling coffee shop si Ronald, iminungkahi niya na sa kanilang simpleng tahanan na lamang gawin ang pag-aaral. Hindi niya akalain na ito pala ang magiging simula ng isang malaking gulo. Kasama sa pangkat si Oscar, isang mayaman, kilala sa campus na mapanglait, at anak ng isang sikat na negosyante sa syudad. Pagkababa pa lamang ng sasakyan ni Oscar ay bakas na sa kanya mukha ang pandidiri sa paligid. Seryoso ka ba talaga, Ronald? Dito tayo mag-aaral sa gitna ng mabahong palaya na ito. Pambihira naman. Baka madumihan ang bago kong suot. Di wala man lang aircon dito. Paano gagana ang utak ko sa ganitong ingay ng mga kuliglig at kalabaw? Pasensya ka na, Oscar. Ito lang ang kaya kong ialok sa iyo. Pero masarap naman ang hangin dito. Sariwa at tahimik kong tutusin kapag nagsimula na tayong magbasa. May inihandang meriendang tatay ko para sa atin. Merienda? Ano naman yan? Nilagang saging o kamote? Pwede ba, Ronald? Ibang level ng utak ko sa mga pagkaing pambaryo. Kaya siguro nahihirapan ka makakuha ng mataas na marka kasi hindi pampatalas ng talino ang kapaligiran mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha ka na ring magsasaka. Habang nag-uusap ang dalawa sa tapat ng kubo, lumabas si Mang Edwin mula sa kusina. Suot niya ang isang lumang kamiseta na may mga mantsa ng lupa at nakayapak habang hawak ang isang bilao ng sariwang kakanin at mainit na tsaa. Bakas sa kanyang mukha ang mga kulubot ng katandaan at pagod sa bukid. Ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. Malamig, matalino at tila nakatitig sa kaibuturan ng pagkatao ni Oscar. Magandang araw sa inyo mga kabataan. Pasensya na kayo kung simple lamang ang aming tahanan. Magpahinga muna kayo at kumain ng inihanda kong kakanin bago kayo magsimula ng inyong pag-aaral. Maligayang pagdating sa aming bukirin. Kayo po pala ang tatay ni Ronald. Kaya naman pala. Alam niyo po, Mang Edwin, sayang lang ang panahon ng anak niyo sa universidad. Kung dito din naman ang bagsak niya sa bukid. Sa tingin niyo ba, kaya niyang sabayan ng talino ng mga katulad kong galing sa pribadong paaralan? Ang mga katulad niyo kasi, hanggang dito na lang sa putikan. Hindi niyo alam ang tunay na takbo ng modernong mundo. Oscar, sumusobra ka na. Pwede mo akong laitin, pero wag mo idadami ang tatay ko. Wala siyang ginagawang masama sa'yo at buong puso kanyang tinatanggap dito. Hayaan mo na, Ronald. Normal lang sa mga kabataang marami pang dapat matutunan ang maging mapusok ang salita. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa ginto o sa sapatos na suot mo, kundi sa kung paano mo itinuturing ang iyong kapwa. Aba, pupwede ka pang mangaral ah. Akala mo naman kung sinong matalino. Bakit, Mang Edwin?
May alam ba kayo sa advanced economics? Sa political science? O sa philosophy? Nakatapos ba kayo kahit high school man lang? Kung talagang matalino kayo, bakit andito kayo sa gitna ng putikan at nagtitiis sa hirap? Isang hamon lang oh. Gusto nyo ng patalinuhan? Magtanong kayo sa akin kahit ano tungkol sa batas, kasaysayan o siyensya. At kapag hindi ko nasagot, aalis ako rito. Pero kapag kayong hindi nakasagot sa mga tanong ko, aaminin nyo na walang kwentang buhay nyo rito at palamunin lang kayo ng lipunan. Nagulat ng ibang mga kaklase na kadadating pa lamang sa eksena. Masyadong naging marahas at mayabang ang hamon ni Oscar. Kitang-kita ang tensyon sa hangin. Si Ronald ay handa nang itaboy si Oscar. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang dahan-dahang pagpapakawala ng isang malalim na buntong hininga ni Mang Edwin. Nagbago ang tindig ng matanda. Nawala ang itsura ng isang simpleng magsasaka at biglang umangat ang kanyang aura na tila isang iginagalang na propesor na nakaharap sa isang pasaway na estudyante. Tinatanggap ko ang hamon mo, Oscar. Ngunit gawin nating mas kapanapanabik ang paligsahan ito. 5 yugto ng pagtatanong. Ikaw ang mauunang magtanong sa akin sa unang bahagi. Kung masasagot ko lahat, ako naman ang magtatanong sa iyo sa susunod. At sa huling yugto, ang sino mang matalo ay gagawa ng isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Deal, kayang-kaya ko yan. Humanda ka ng mapahiya sa harap ng anak mo at ng mga kaklase namin matanda. Hindi alam ni Oscar, sa pagtanggap niya ng hamong iyon, binuksan niya ang isang pintuan na matagal nang isinara ni Mang Edwin. Isang lihim na nakabaon sa nakaraan kung saan ang matandang magsasakang ito ay hinangaan, kinatakutan at kinilalang pinakamatalinong mag-aaral sa kanyang henerasyon. Isang dating magna cum laude. Ano kaya ang unang tanong ni Oscar? At paano kaya siya reresbakan ng matanda? Nagtipon-tipon ang mga kaklase ni na Ronald at Oscar sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng bukid. Ang hangin na kanina ay presko ay tila naging mabigat dahil sa matinding tensyon. Si Ronald ay tahimik lang sa isang tabi. Bagamat nag-aalala para sa kanyang ama, may bahagi sa kanyang puso ang nagsasabing magtiwala rito. Alam niyang may kakaibang talino ang kanyang ama dahil madalas siya nitong tinutulungan sa kanyang mga mahihirap na takdang aralin. Ngunit hindi niya alam kung hanggang saan ang kayang patunayan ito laban sa isang estudyanteng galing sa modernong universidad. Si Oscar naman ay nakatayo ng tuwid. May hawak na mamahaling ballpen at may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Guys, panoorin niyo kung paano ko tuturuan ng leksyon na matandang ito para malaman niya kung saan siya dapat lulugar. O paano Mang Edwin? Handa na bang utak mo? Baka bigla kang mabainat sa unang tanong ko pa lang ha. Handa ako, Oscar. Simulan mo na ang iyong pagtatanong. Gawin mong mahirap para naman hindi masayang ang oras natin dito sa ilalim ng sikat ng araw. Oh, sige. Dahil economics at law ang hilig ko, doon tayo sa mabigat. Sa usapin ng makabagong ekonomiya, ano ang ibig sabihin ng terminong asymmetric information sa loob ng isang malayang merkado? At magbigay ka ng konkretong halimbawa kung paano ito nakakaapekto sa mga tulad mong maliliit na producer. Huwag mong sabihin hindi mo alam ha. Simple lang yan sa mga nag-aaral ng kolehiyo ngayon. Napasinghap ang ilang kaklase ni Ronald. Napakahirap ng tanong para sa isang ordinaryong magsasaka. Ang terminong iyon ay madalas na itinuturo lamang sa mga advanced major courses sa universidad. Akala ni Oscar ay mauutal ang matanda. Ngunit lalong lumawak ang bagyang ngiti sa mga labi ni Mang Edwin. Tumingin ito sa paligid bago ibinalik ang matalas na mata kay Oscar. Ang asymmetric information o kawalan ng balanse sa impormasyon ay nagaganap kapag ang isang panig sa isang transaksyon ay may mas marami o mas higit na dekalidad na impormasyon kumpara sa kabilang panig. Sa konteksto naming mga magsasaka, madalas kaming nagiging biktima nito kapag nakikipag-ugnayan kami sa mga middleman o mga mapagmasamantalang negosyante. Sila ang nakakaalam ng tunay at mataas na presyo ng bigas sa mga malalaking syudad.
habang kami ay walang access sa impormasyong iyon. Gagamitin nila ang kakulangan namin sa impormasyon upang baratin ang aming mga ani sa napakababang halaga. At pagkatapos ay ibebenta nila ito sa merkado ng triple ang presyo. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang mga nasa ibaba habang yumayaman ang mga nasa itaas na may hawak ng impormasyon. May kasunod ka pa bang tanong? Natigilan si Oscar. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi agad nakapagsalita. Ang mga kaklase nila ay nagsimulang magbulungan. Bakas ang pagkamangha sa kanilang mga muka. Ang sagot ni Mang Edwin ay hindi lang basta tama, kundi napakadirekta at may mas malalim na pagsusuri na hindi mo aasahan mula sa isang taong ang kabuhayan ay sa bukid lamang. Tsamba. Swerte mo lang at baka narinig mo lang yan sa radyo. O sige, pangalawang tanong. Sa kasaysayan ng filosofiya, sino ang nagpakilala ng konsepto ng social contract theory kung saan ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa paintulot ng mga pinamumunuan? At ano ang pangunahing pagkakaiba ng pananaw ni Thomas Hobbes kay John Locke ukol dito? Sagutin mo yan, matanda. Sobra na yan, Oscar. Filosofiya na yan Walang kinalaman yan sa... Itinaas ni Mang Edwin ang kanyang kamay upang patigilin si Ronald. Hayaan mo siya, anak. Madali lang ang kanyang tinatanong. Oscar, madali lang yan. Ang konsepto ng social contract ay binuo ng ilang pilosopo. Ngunit sina Thomas Hobbes, John Locke at Jean-Jacques Rousseau ang pinakatanyag dito. Ang pagkakaiba ni Hobbes at Locke ay malinaw. Para kay Hobbes, sa kanyang akdang Leviathan, ang tao ay likas na makasarili at marahas. Kaya kinakailangan ng isang ganap at makapangyarihang pinuno upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit para kay John Locke, ang tao ay may likas na karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. Naniniwala si Locke na kung ang pamahalaan ay nabigong protektahan ang mga karapatang ito, ang mga mamamayan ay may karapatang mag-alsa at palitan ang pamahalaan. Iyan ang pundasyon ng modernong demokrasya, Oscar. Isang bagay na mukhang nakalimutan mo ng isabuhay dahil sa labis mong kayabangan. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang natahimik ang paligid. Ang mga kaklase ni Oscar ay napanganga. Walang duda, ang lalim ng kaalaman ng matanda ay hindi pangkaraniwan. Si Oscar naman ay nagsimula ng pawisan ng malamig kahit na presko ang hangin sa bukid. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulubog sa sarili niyang bitag. Paano? Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Imposible. Isang magsasaka ka lang. Sino ka ba talaga? Naglakad ng dahan-dahan si Mang Edwin papalapit kay Oscar. Tapos na ang unang yugto, Oscar. Nasagot ko ang lahat ng tanong mo nang walang kahirap-hirap. Gayon, ayon sa ating kasunduan, ako naman ang magtatanong sa iyo. At sisiguraduhin kong sa unang tanong ko pa lang, mauunawaan mo kung bakit hindi mo dapat tinahamak ang putik na nasa aking mga paa. Nabaliw ang sistema ni Oscar. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa matanda na tila ba nakaharap siya sa isang dambuhala. Ano kaya ang magiging tanong ni Mang Edwin na magpapayanig sa mayabang na estudyanteng ito? At anong sikreto ang unti-unting lalabas tungkol sa pagiging dating magna cum laude ng matanda? Ang katahimikan sa ilalim ng puno ng mangga ay mas lalong lumalim. Ang mga kaklase ni Ronald ay hindi na makapagsalita, habang si Oscar naman ay napapakapit sa kanyang mamahaling kwaderno. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Si Mang Edwin ay tumayo ng matuwid. Pinagpagan ang kanyang kamay na may kaunting tuyong putik at tinitigan si Oscar ng may malamig ngunit mapangunawang mga mata. Oscar, tapos ka na sa iyong bahagi. Ngayon, ako naman na magtatanong sa iyo. Simple lang ang ibabato ko. Noong taong 1998, isang kilalang universidad sa Maynila ang naglabas ng isang tanyag na research paper
tungkol sa agrarian reform and rural development dynamics in Southeast Asia. Ang may akda nito ay nagkamit ng pinakamataas na parangal bilang magna cum laude ng Faculty of Arts and Letters. Ang tanong ko, ano ang pangunahing konklusyon ng batas na Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP o RA 6657 hinggil sa distribusyon ng lupain sa mga magsasaka? At ano ang pangalang nakasulat sa selyo ng parangal na iyon? Ano bang klaseng tanong yan, matanda? Legal na usapin yan tungkol sa CARP. Alam ko yan. Ang layunin yan ay ipamahagi ang mga lupang agricultural sa mga walang lupang magsasaka upang magkaroon ng katarungang panlipunan. Pero yung pangalan ng may akda at yung research paper na yan noong 1998, sino naman makakatanda niyan? Imposibleng tanong yan. Imbento mo lang yata yan para magpabida eh. Walang makakasagot niyan dito. Tiningnan ni Ronald ang kanyang ama. Nagtataka rin sa lalim ng tanong nito. Tatay, may ganun po bang research? Hindi ko to inimbento, Oscar. Ang sagot sa ikalawang bahagi ng tanong ko ay simple lang naman. Ang pangalang nakasulat sa selyo ng parangal na iyon ay Edwin Salvador. Ako ang may akda ng research paper na yan. 28 taon na ang nakalilipas. Parang may bombang sumabog sa gitna ng bukirin. Ang mga kaklase ni Ronald ay sabay-sabay na napasinghap. Si Oscar naman ay napaatras ng isang akbang. Nanlalaki ang mga mata at tuluyang namutla ang muka. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kaharap niyang matandang nakatsinelas at may mantsa ng lupa sa damit ay ang mismong tao na madalas mabanggit ng kanilang propesor sa universidad bilang isa sa pinakamatalinong scholar ng bansa noon. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Isang hamak na magsasaka ka lang. Paano mo naging pangalan yun? Kung ikaw si Edwin Salvador na magna cum laude, bakit ka nandito sa putikan? Bakit naghihirap ka at nagtatanim lang ng palay? Hindi ka nakakatawa, matanda Dahil pinili ko, Oscar. Pinili kong talikuran ang marangyang buhay sa syudad at ang matataas na posisyon na inialok sa akin noon. Ang akala ng marami, ang tagumpay ay nasa aircon na opisina, sa malaking sweldo, o sa pagiging sikat. Pero nare-realize ko na walang kwenta ang talino kung gagamitin mo lang ito para payamanin ang sarili mo habang tinatapakan ang mga maliliit. Mas pinili kong bumalik sa lupa kung saan nagbula ang mga ninuno ko. Dito, nakakapagpakain ako ng libu-libong tao sa pamamagitan ng bawat butil ng palay na itinatanim ko. Iyan ang tunay na economics, Oscar. Hindi yung mga terminong binabasa mo lang sa libro para ipang-insulto sa kapwa mo. Tatay, totoo po ba ito? Kaya po ba marami kayong lumang libro na nakatago sa baol? Oo, Ronald. Pero hindi ko na yun ipinagmalaki dahil ang tunay na karunungan ay hindi kailangang isigaw sa mundo. Ngunit ngayon, kailangan kong ipaalala sa batang ito na ang edukasyon ay hindi ginagamit na sandata para mang-api ng mahihirap. Sa puntong ito, tuluyan ang nadurog ang yabang ni Oscar. Ang kanya mga kaklase ay nagsimula ng magbulungan at ang iba ay lihim na natatawa sa kanya. Ang taong binalak niyang ipahiya ay isang higanti sa larangan ng akademya na pinili lang maging simple. Pakiramdam ni Oscar ay lumiit siya ng gusto sa harap ni Mang Edwin. Ibig sabihin, natalo ako sa hamon. Oo, Oscar. At ayon sa ating kasunduan, ang sinumang matalo ay gagawa ng isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Handa ka na ba sa ipapagawa ko sa iyo? Napalunok si Oscar. Natatakot siya na baka palaw din siya ni Mang Edwin sa putikan. O kaya naman ay pilitin siyang humingi ng tawad sa harap ng buong klase habang kinukunan ng video. Ngunit may isang napalaking twist na hindi inaasahan ng lahat. Isang desisyon mula kay Mang Edwin na tuluyang babago sa buhay ni Oscar at maglalantad sa isang mas malalim pang sikreto ng pamilya ng binata. Ano kaya ang ipapagawa ng dating magna cum laude sa mayabang na estudyante?
at anong sikreto ang mabubunyag sa susunod na bahagi. Nakatungo si Oscar, nanginginig ang mga tuhod at naghihintay sa kung anong kahihiyan ang ipapataw sa kanya ni Mang Edwin sa harap ng kanyang mga kaklase. Inasahan niya na baka paalisin siya, piliting lumuhod sa putikan o kaya naman ay hiyain ng gusto. Si Ronald naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang ama, humahanga sa prinsipyo at totoong pagkatao nito. Humakbang si Mang Edwin papalapit kay Oscar. Binitawan ang bilao ng kakanin at seryosong tumitig sa binata. Natalo ka sa hamon, Oscar. At ayon sa kasunduan, gagawin mo ang ipapagawa ko sa iyo. Ang parusa mo ay simple lang. Simula bukas, sa loob ng isang buong linggo, tuwing hapon, pagkatapos ng iyong klase, pupunta ka rito sa bukid ko. Huhubarin mo ang mamahaling sapatos mo. Lulusong ka sa putikan at tutulungan mo kaming mag-ani at magbungkal ng lupa gamit ang sarili mong mga kamay. Ano? Pagbubuhatin at pagtatanimin mo ako sa putikan? Mang Edwin, hindi ko kaya yan. Hindi ko alam kung paano humawak ng karit o magtanim. At saka, bakit yan ang parusa mo? Para bahiyain ako lalo? Nagkakamali ka, Oscar. Hindi kita gustong hiyain. Gusto ko matutunan mo ang bagay na hindi kayang ituro ng mga mamahaling libro sa universidad mo. Ang tunay na halaga ng bawat botel ng kanin na isinusubo mo araw-araw. Gusto ko maramdaman ng katawan mo ang hirap ng mga taong hinahamak mo. Para sa susunod na makakita ka na magsasaka, hindi dumi ang makikita mo sa kanila, kundi dangal. Walang nagawa si Oscar kundi ang sumunod. Natapos ang group study nila ng araw na iyon, nabagsak ang kanyang balikat. Kinabukasan, kahit pilit at labag sa kalooban, bumalik si Oscar sa barangay San Roque. Suot ang isang lumang short at sando. Dahan-dahan siyang lumusong sa putikan. Sa unang 3 araw, puro reklamo si Oscar. Napapaltos ang kanyang mga kamay, sumasakit ang kanyang likod at paulit-ulit siyang nadarapa sa lambot ng lupa. Ngunit sa tuwing nadarapa siya, walang ibang gumagabay at nagtatayo sa kanya kundi si Mang Edwin, na may bitbit na malamig na tubig at mainit na kakanin. Dahan-dahan lang, Oscar. Ang lupa, kapag pinaghirapan mo, mamahalin ka rin yan. Huwag mong madaliin ang pag-ani. Ang bawat pagod ay may katumbas na biyaya. Mang Edwin, pasensya na po kayo. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kahirap ang ginagawa niyo sa araw-araw. Ang daling sabihin ng mga teorya sa economics tungkol sa agrikultura. Pero ang dumi at ang hirap pala ng aktual na trabaho ninyo. Ang yabang ko po noon. Ang pag-amin sa sariling pagkakamali, Oscar, ang unang hakbang para maging tunay na matalino. May potensyal ka. Huwag mo lang gagamitin sa maling paraan. Sa ika-5 araw ng parusa ni Oscar, habang nagpapahinga sila sa kubo kasama si Ronald, isang marangyang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng palayan. Bumaba mula rito ang isang may edad na lalaki na may mamahaling kasuotan. Ang ama ni Oscar na si Don Roberto, isang sikat at mayamang negosyante. Galit na galit ito nang malaman na ang kanyang anak ay pinagtatrabaho sa bukid ng isang simpleng magsasaka. Oscar, ano itong nabalitaan ko na nagpapakaputi ka rito sa bukid? At sino matanda magsasaka na naglakas loob na parusahan ng anak ko? Lalabagin niyo ba ang batas? Pwede ko kayong idemanda. Papa, wag po. Ako ang may kasalanan. Natalo ako sa pustahan at... Ngunit bago pa matapos ni Oscar ang kanyang sasabihin, lumingon si Mang Edwin mula sa pagkakaupo sa loob ng kubo. Nang magtagpo ang mga mata ni Mang Edwin at Don Roberto, biglang naputol ang galit sa mukha ng mayamang negosyante. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto, nawala ang kanyang pagiging dominante, at bigla siyang napahakbang pabalik na tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Edwin Salvador, ikaw ba talaga yan? Boy ka! Mahabang panahon na ang lumipas, Roberto.
Mukhang pinalaki mo ang anak mo sa parehong paraan kung paano mo pinatakbo ang buhay mo noon. Puno ng kayabangan at panlilinlang. Nagulat sina Ronald at Oscar sa reaksyong ito ng dalawang matanda. Doon, may isang napakalaking katotohanan ang unti-unting lumitaw. Si Don Roberto at si Mang Edwin ay magkaklase pala sa universidad noong taong 1998. At ang research paper na nagpanalo kay Mang Edwin bilang magna cum laude, may kinalaman si Don Roberto sa kung bakit biglang naglaho sa syudad ni Mang Edwin 28 taon na ang nakalilipas. Isang sikreto ng pagnanakaw ng talino at traidoran ang nakabaon sa kanilang nakaraan. Ano kaya ang totoong nangyari sa pagitan ni Mang Edwin at Don Roberto noon? At paano ito makakaapekto sa pagkakaibigan ni Ronald at Oscar? Ang katahimikan sa loob ng maliit na kubo ay tila naging kasing bigat ng simento. Hindi makapaniwala si Oscar habang nakatingin sa kanyang ama na si Don Roberto, na ngayon ay tila nawala ng lakas at nakatungo sa harap ng isang simpleng magsasaka. Si Ronald naman ay nanatiling alerto, nakikinig sa bawat salitang bibitawan ng dalawang matanda. Papa, ano pong ibig sabihin nito? Bakit kilala niyo si Mang Edwin? At anong pagnanakaw ng talino ang sinasabi niya? Oscar, patawarin mo ako. Ang katotohanan ay, noong nasa kolehiyo pa kami, si Edwin ang pinakamatalino sa aming lahat. Siya ang utak sa likod ng research paper na nagpabago sa industriya ng agrikultura noong 1998. Ngunit dahil ako'y anak ng mayaman at may kapangyarihan noon, ginamit ko ang impluwensya ng pamilya ko para agawin ang kredito sa ilang bahagi ng kanyang mga gawa upang ako maging sikat sa mata ng mga mamumuhunan. Ginamit ko ang idea niya para itayo ang kasalukuyan nating kumpanya. Si Edwin ay binaliwala ng sistema dahil lang sa siya ay mahirap noon. Kaya pinili niya maglaho at mamuhay ng simple rito sa probinsya. Ibig sabihin, ang yaman nyo ngayon, Oscar, galing sa pawis sa talino ng tatay ko na ninakaw ng papa mo. Napaluwa si Oscar sa narinig. Hindi niya akalain na ang kayamanan at kayabangang ipinagmamalaki niya sa universidad ay nakatuntong pala sa isang napakalaking kasinungalingan at pang-aapi sa pamilya ng kaklase niyang si Ronald. Lalong napayoko si Oscar sa matinding hiya at pagsisisi. Humakbang siya papalapit kay Mang Edwin at biglang lumuhod sa putikan sa harap nito. Mang Edwin, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po ako sa lahat ng panglalait ko sa inyo at kay Ronald. Hindi ko po alam na ang pamilya ko pala ang dahilan kung bakit kayo nagtitiis dito sa hirap. Handa ko pong tanggapin ng kahit anong parusa o demandang isasampan niyo sa amin. Tumayo ka, Oscar. Ang kasalanan ng iyong ama ay hindi makasalanan. Ang parusa mo sa loob ng 1 linggo dito sa bukid ay sapat na para mamulat ang iyong mga mata. Roberto, hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Ang pag-alis ko noon sa syudad ay hindi dahil sumuko ako, kundi dahil na-realize ko na mas payapa ang buhay na malayo sa inggit at kasakiman ng modernong mundo. Ang lupang ito ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan at ang anak kong si Ronald ang aking pinakamalaking parangal, higit pa sa pagiging magna cum laude. Edwin, napakabuti ng puso mo. Hindi mo deserve ang ginawa ko noon. Para maituwid ko ang aking mga pagkakamali. Simula ngayon, ang kumpanya ko ay magiging opisyal na partner ng buong Barangay San Roque. Kami ang bibili ng lahat ng ani ninyo sa pinakamataas na presyo sa merkado ng walang middleman. At si Ronald, ako ang magpopondo ng kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng master's degree sa kahit anong universidad na gustuin niya. Tatay, ano po sa tingin ninyo? Tanggapin natin ang kanilang alok, Ronald. Hindi bilang bayad sa nakaraan, kundi bilang tulay para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga kasamahang magsasaka rito sa baryo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagiganti, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan at talino ay laging mananaig sa uli.
Simula ng araw na iyon, nagbago ang takbo ng buhay sa Barangay San Roque. Si Oscar ay naging isang ganap na mababa ang loob na estudyante. Hindi na siya nagsuot ng mamahaling gamit para magmayabang. Sa halip, ay madalas na siyang sumasama kay Ronald tuwing katapusan ng linggo para magboluntaryo sa bukid at matutupa sa karunungan ni Mang Edwin. Ang kumpanya naman ni Don Roberto ay naging sandigan ng mga lokal na magsasaka na nagbigay ng hustisya sa matagal nang pinagkait na kaunlaran sa kanilang lugar. Dito napatunayan ng lahat na ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa ginto, diploma o taas ng lipunang kinabibilangan mo. Ang tunay na magna cum laude ng buhay ay ang taong may pusong marunong magpatawad, magpakumbaba at maglingkod sa kanyang kapwa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang aral sa kwentong ito ay ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan, yaman o ganda ng kasuotan, kundi sa kababaang loob at paggalang natin sa kapwa. Ang edukasyon ay hindi sandata upang hamakin ang mga nasa ibaba, kundi tool para umunawa at tumulong. Ipinakita ni Mang Edwin na ang dangal ay nasa marubdob na paggawa at malinis na puso, na ang putik sa kamay ng isang magsasaka ay mas marangal pa kaysa sa yaman na galing sa panlilinlang. Sa uli, ang pagpapatawad at pagpapakumbaba ang nagdadala ng tunay na kapayapaan at tagumpay sa buhay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.